Super fresh morning everyone. Ayan, yes po, fresh na fresh ang aking morning dahil maaga po akong nagising at naligo. Ayan, kita nyo naman basa pa yung buhok ko dyan pero pinungos ko na. Wala na supply dahil bakbakan na agad sa trabaho. So, ngayong umaga guys, is super busy tayo or ngayong araw rather is sobrang busy yung ating schedule dahil meron pong tatlong summer class si Moy Moy. So, mag-start po yung kanyang ice skating class ng 11:30. So, supposed to be 11 pa yung alis namin. Pero kailangan namin bumaba ng before 10 a.m. kasi nga po yung aming elevator ay mayroon pong ayusin ng alas 10 ng umaga. Kaya sobrang nagmamadali ako dyan para matapos ko yung aking mga gagawin before 10 a.m. So, ayan guys, maaga akong nagising dahil plano kong lutuan muna ng lunch si Lolo bago kami alis. So, yan namin, natira kaming kanin nung nakaraang gabi. So, lulutuan ko po siya ng fried rice at isa din po yan sa mga paborito ni Lolo yung fried rice. So, yan guys, nilagyan ko yan ng garlic, ng onion, saka nilagyan ko ng konting bacon para meron siyang karne at merong may lasa-lasa. Tapos, lagyan ko din siya ng hotdog. Ayan, mabilis lang naman lutuin yung fried rice. Kaya naman, maaga ko siyang lutuin tapos ilalagay ko lang siya sa warm cooker para hindi siya lumamig mamayang alauna kasi ayaw ko ba dyan din Lolo, kailangan alauna talaga siya kakain, hindi pwedeng lumagpas ng alauna, hindi pwedeng mas maaga sa alauna. Ayan, ganyan po yung kanyang nakasanayan na, kaya ayan, dahil hindi nga kami makakauwi ng lunchtime at doon kami may kakain sa labas, ayan, make sure na meron siya kakainin bago kami aalis. Ayan, so hatid kami ni Madam ngayong araw dahil meron din si Madam mga appointment. Ayan. So, syempre, nilagyan natin ng itlog. Hindi mawawala yung itlog. At yung gusto niyan, maraming itlog talaga, guys. Ayan. So, dahil sa pagmamadali ko, nakalimutan ko, hindi pa pala ako nakapagkape. Ayan. So, ayan, nagising na yung aking Madam. At nagbibigay na ng instruction kung ano yung aking mga dadalhin, kung ano yung aking mga gawin. So, mabuti na lang, hindi masyadong nakita yung mukha niya dyan kasi I'm sure hindi rin niya nakapag-supply. Ayan, syempre, bago natin makalimutan, magkape muna tayo. Ayan, nakalimutan ko na magkape pagising, guys, dahil sobrang busy. Ayan, syempre hindi pwedeng mawawala ang kape dahil coffee is life. Ayan yung ating gasolina at battery para tuloy-tuloy yung pag-andar natin buong maghapon. Ayan, so iba talaga ang feeling ko na kapag kape. Very energetic talaga tayo. Ayan, di ba? So ayan guys, no, ilulutuin ko na yung aking fried rice para makapag-impake na ako kung ano man yung mga dadalhin ni Moy Moy kasi tatlo po yung kanyang summer class today. Meron siyang ice skating, meron siyang math class, at meron siyang Chinese. Kaya naman tatlong bag din yung bitbitin ni Konyang. Grabe. So, ayan, magluluto na tayo. So, sa mga kapwa natin OFW dito sa Hong Kong, kailangan talaga time management. Marunong ka talaga ng time management kasi kung hindi ka marunong mag-budget ng oras mo, wala ka talagang matatapos dahil lalo na sa kagaya ko mag-isa lang ako dito sa bahay, bukod sa malaki ang bahay namin, 'di ba? Meron pang matanda na alagaan. Ayan, and then may alaga ka pang bata kung saan mo siya ihatid. So, kailangan talaga marunong kang mag-budget ng oras mo. Saka lalong-lalo na yung alaga mo kailangan talaga safe na safe. Ayan, di ba? So, ako naman kahit hindi ko matapos yung trabaho ko buong araw, basta safe na si Moy Moy ang papakain sa oras at yung tatay ni Madam ay okay na yun kay Madam. Sa laki ba naman ng bahay na to, hindi ko talaga siya matatapos maghapon, lalo na may hatid sundo pa ako sa mga summer class ni Moy Moy. So, ayan guys, hindi po madali magtrabaho dito, no? Kailangan talaga malakas ka, kailangan talaga energetic ka. Bawal dito yung patumpik-tumpik or padalagang Pilipina. Dito po sa Hong Kong, kung makikita mo yung mga kunyang dito, halos lahat hinahabol lang yung oras. May marketing, may grocery, di ba? Meron pang atisundo ng mga alaga. Kahit tirik na tirik yung araw, wala kang choice kundi talagang susulungan mo yung init. Kaya kailangan talaga marunong kang mag-budget ng oras mo. May mga amo minsan na wala silang pakialam, ikaw na lang bahala dun sa oras ng trabaho mo, ikaw na lang bahala pasunod ng mga gawaing bahay mo. Pero may mga ako minsan na sobrang stricto at sobrang meticuloso, kaya naman imbes na magagawa mo na maayos yung trabaho mo, natataranta ka pa lalo. Ayan. So, yan po ako magluto ng fried rice, guys. Igigisa ko lang muna yung hotdog at bacon, onions and garlic. Tapos ilalagay ko yung itlog. Ayan. And then, ilalagay ko na yung rice. Ayan. Hindi masyadong tuyo yung egg. Paglagay ng rice para tumikit yung egg doon sa kanin para lalo masarap at malinamnam. So, ayan guys. Konti lang naman yung niluto ko dyan kasi konti lang yung natira namin na rice nung nakaraang gabi. Kaya, okay lang yan. Kay Lolo, sobrang ang hindi pa yung Lolo maubos. So, pagkatapos kong mag-fried rice, ayan, isiset ko na yung tatlong bag na dadalhin ko para kay Moy Moy. At syempre pang-apat sa akin dahil nagbabaon din ako ng tubig. Mahirap na ma-dehydrate sa sobrang init ng panahon ngayon guys. Ayan no. So alis kami ng 11, ng 10 pala before 10. So I'm sure hindi ko malinis yung buong bahay bago kami alis. So pagbalik ko mamayang hapon, pagod na yan. Pero syempre, kailangan mo pa rin linisan yung bahay. Diba? So ganyan guys, ang buhay OFW. Sobrang nakakapagod. Sobrang nakaka-stressful sa iba. Ayan. Pero sa akin, relax lang naman ako dyan. Dahil ang maganda dyan, hindi naman talaga apurado yung amo ko at hindi naman talaga nag-uutos. Magbibigay lang yan ng instruction, tapos na ikaw na bahala kung paano mo i-budget yung oras mo.
at ikaw na bahala kung paano mo gagawin. Ayan guys, so kung naluto na yan guys, ilagay ko na yan sa warm cooker. Tapos bigyan ko na ng instruction si Lolo kung paano niya mamaya kakainin yan. So ayan guys, no? Sana sa lahat ng mga kapwa natin konyang dyan, ayan, maging safe po kayo lagi sa araw-araw, mag-iingat po kayo. Dahil sobrang init po ng panahon ngayon. And drink more water, ayan. Yan po ang dapat guys, sobrang init ngayon, mahirap na magkasakit, mahirap na magka-heat stroke, ayan. And ayan, go lang, laban para sa pamilya natin at para po sa mga goal natin kung bakit tayo dito nag-abroad, ayan. So, ayan po yung aking ganap-ganap ngayong araw and the rest will follow. Bye-bye!